Sa dami ng nagbabagong yugto sa buhay ni Eman Pacquiao, may isang balitang biglang umuugong sa social media at umaagaw ng atensyon ng marami. May bago na raw siyang bahay, pero ang mas malaking tanong, ano ang ibig sabihin nito para sa isang kabataang unti-unting binubuo ang sariling landas, hiwalay sa anino ng kanyang legendary na ama? Sa likod ng mga ngiti at chill posts niya online, may mas malalim na narrative na hindi agad nakikita. Ang bagong bahay na ito ay hindi lang structure, hindi lang upgrade, kundi simbolo ng bagong yugto, bagong responsibilidad, at bagong direksyong siya mismo ang pumipili. At kung gusto mong masundan ang mas malalim na kwento sa likod ng mga ganitong tahimik, pero makabuluhang pagbabago, i-like mo muna ang video, i-share sa iba at i-subscribe sa Flora Entertainment. Dito, hindi lang tayo nanonood, binubuksan natin ang mga kwentong hindi sinasabi pero mahalagang maintindihan. Hindi lahat ng bagong bahay nagsisimula sa paglipat. Minsan, nagsisimula ito sa isang tahimik na desisyong hindi agad sinasabi sa publiko. At sa kaso ni Eman Pacquiao, ganito nagsimula ang lahat. Matagal na palang may mga senyales. Yung unti-unting pagbabago sa background ng mga video niya, yung mas minimalist na aesthetic ng mga picture, at yung biglang paglitaw ng mga lugar na hindi pamilyar sa mga sumusubaybay sa kanya. Para bang may bagong espasyong unti-unting ipinaparamdam, pero hindi pa ipinapakita ng buo. At dito na nga lumabas ang tanong ng marami, bumukod na ba siya? Lumipat ba siya? O may bagong chapter na talagang pinaghahandaan? Sa bawat post niya, mapapansin mong mas relaxed, mas kontrolado, at mas sarili ang vibe. Isang indication na wala na siya sa typical na ingay, enerhiya, at gulo ng isang malaking household. Para bang mas nakakahinga siya, mas nakakapag-isip, at mas nakakapili ng tahimik na espasyo kung saan hindi siya ikinukumpara, hindi siya minamadali, at hindi siya palaging nasa ilalim ng spotlight. Dito mo makikita ang unang dahilan kung bakit malaking bagay ang bagong bahay ni Eman. Ito ang una niyang hakbang papunta sa tunay na independence. Hindi para lumayo sa pamilya, kundi para unti-unting tuklasin kung sino siya kapag wala ang malaking pangalang dala-dala niya simula pagkabata. Dahil kung may isang bagay na kailangan ng isang kabataang nasa harap ng milyon-milyong mata, ito ay espasyong kaya niyang tawaging kanya. Sa gitna ng lumalakas na usapan tungkol sa big move ni Eman, unti-unting lumalabas ang mas komplikadong larawan. Hindi lang ito simpleng pagbili ng bagong tirahan, kundi isang ebidensya ng tahimik, pero tuloy-tuloy na pag-angat ng batang matagal nang nasa spotlight. Pero ngayon, siya na mismo ang nagkukwento ng sariling buhay. Kilala si Eman bilang anak ni Manny Pacquiao, pero sa likod ng apelidong mabigat dalhin, may sarili siyang landas na pinipili. Ilang taon siyang tahimik, hindi gaanong nagsasalita sa social media, hindi nakikisabay sa ingay ng showbiz at politika. Pero nitong huling mga buwan, napansin ng marami, mas confident siya, mas stable, mas may direksyon. Parang may biglang nag-click sa buhay niya. At ang bagong bahay na ito ang pinaka-konkreto, pinakakita, pinakamatapang na sagot. Ayon sa mga nakakakilala kay Eman, matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng space na hindi nakatali sa pressure ng pangalan nila. Hindi mansion, hindi labis na engrande, kundi isang tahanang may identity niya. May sariling desisyon, sariling pondo, sariling pagbuo ng buhay. At dito nagiging mas malalim ang kwento. Hindi ito regalo, hindi ito pasalubong, hindi ito publicity stunt. Ito ay symbol ng independence na matagal na niyang hinahanap. Sa mga litrato at clip na kumalat, mapapansin mo ang mix ng simplicity at maturity. Walang over-the-top na design, walang flexing. Ang pinaka-highlight, yung aura ni Eman na parang nagsasabing, "Ito ako, ito ang simula." At dahil dito, mas lumakas ang tanong sa mga netizen, ano bang tunay na nagbago kay Eman? Ano ang nagtulak sa kanya para gawin ang ganitong hakbang ngayon? At ang sagot dyan, unti-unti nating bubuksan sa susunod na bahagi. Habang patuloy na pinag-uusapan ang bagong bahay ni Eman Pacquiao, may isang tanong na umatake sa curiosity ng mga netizen. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob para gawin niya ito ngayon? Dahil kung babalikan natin ang mga nakaraang taon, bihira si Eman gumawa ng ganitong kalaking hakbang. Mapanatag, tahimik, at palaging nasa background. Kaya nang lumabas ang balitang may sarili na siyang bahay, malinaw. May taong umalalay, may dahilan,
May tulak na hindi basta-basta. At dito pumapasok ang isang interesting na punto. Ang mga taong naging malapit kay Eman nitong mga nakaraang buwan. Hindi man diretsong inaamin, pero marami ang nakakapansin. Mas relaxed siya, mas grounded, at mas emotionally stable. Ibig sabihin, hindi lang financial independence ang nangyari. May personal growth din na sabay-sabay na sumabog. May mga bulong-bulungan na mula raw ito sa mas mature na circle na lagi niyang kasama. May mga nagsasabing mas nakikinig na siya sa payo ng ilang mentors sa business at personal development. At syempre, hindi mawawala ang usap-usapan tungkol sa isang espesyal na tao na umano'y nagbibigay sa kanya ng sikreto, pero matatag na suporta. Hindi para kontrolin siya, kundi para tulungan siyang gumawa ng sariling desisyon. Pero ang pinakakapansin-pansin, hindi na siya yung batang tahimik na sumusunod lang sa dikta ng paligid. Ngayon siya yung tipo ng lalaking kaya nang tumayo, magdesisyon at humawak ng direksyon ng sarili niyang buhay. At kadalasan, ang ganitong transformation, hindi basta nangyayari ng mag-isa. Kailangan mo ng tamang tao, tamang timing at tamang dahilan. Kaya sa puntong ito, mas lumalakas ang tanong. Kung nagbago si Eman, sino ang naging inspirasyon? Sino ang nagpaigtib ng loob? At bakit parang ngayon lang? Ang sagot, mas malinaw na makikita sa susunod na bahagi kung saan unti-unti nang lilitaw ang koneksyon ng bagong bahay sa bagong Eman. Hindi lang simpleng property ang bagong bahay ni Eman Pacquiao. Isa itong simbolo ng malalim na pagbabago sa kanyang buhay. Sa isang batang lumaki sa anino ng isang pambihirang pangalan, ang pagkakaroon ng sariling espasyo ay hindi biro. Dito niya natutunan kung paano gumawa ng desisyon para sa sarili, paano pamahalaan ang sariling oras, at paano bumuo ng routine na hindi nakadepende sa mga expectations ng iba. Ang bahay na ito ay parang canvas, isang lugar kung saan maaari niyang hubugin ang sariling identity, malaya sa pressure ng external judgment. Makikita sa mga litrato at social media posts ang simplicity at focus. Walang flashy design, walang over-the-top aesthetics, kundi practicality at comfort na nagpapakita ng maturity. Sa loob ng bahay, unti-unti niyang nararamdaman ang empowerment, ang pakiramdam ng pagiging independent, ang kasiyahang may sarili siyang lugar na maaari niyang tawagin kanya. Dito niya natutunan ang mga maliliit ngunit makabuluhang aral, mula sa budgeting, pagpili ng interior, hanggang sa pag-set ng boundaries sa sarili at sa iba. Ang pinakamahalaga, ang bagong bahay ay nagsilbing physical at psychological foundation para kay Eman. Isang patunay na handa na siyang harapin ang mas malalaking responsibilidad at hakbang sa buhay. Pero sa paraang kanya mismo ang nagdesisyon. Dito nagsisimula ang tunay na paglago, hindi bilang anak ng isang boxing legend, kundi bilang Eman Pacquiao, may sariling kwento, sariling choices, at sariling mundo. Habang nasusundan ng publiko ang bawat galaw ni Eman Pacquiao, malinaw na ang bagong bahay ay higit pa sa physical na tirahan. Ito ay pundasyon ng kanyang pangarap at plano para sa hinaharap. Sa bawat sulok ng bahay, makikita ang kanyang pagpaplano para sa long-term independence. Mula sa functional na layout, organized spaces para sa work at training, hanggang sa personal touches na nagpapakita ng kanyang personalidad. Ang lugar na ito ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong magkaroon ng consistency at stability, bagay na bihira sa isang buhay na matagal nang nakatuon sa spotlight ng kanyang pamilya at media attention. Hindi rin mawawala ang simbolikong aspeto. Ang bahay ay tanda ng maturity, self-reliance, at commitment sa sariling direksyon. Sa simpleng paraan, ipinapakita ni Eman na kaya niyang gumawa ng decisions na hindi influence ng external pressures, kung paano niya itatayo ang sariling buhay, paano niya haharapin ang responsibilidad, at paano niya pipiliin ang tamang momentum para sa sarili. Sa mga susunod na taon, ang bagong tahanan na ito ay magiging stage para sa mas malaking achievements, sa personal growth, at sa tahimik na pagmumuni-muni kung sino talaga siya sa labas ng public eye. At habang nagbubukas si Eman ng bagong chapter, nakikita rin natin ang mensahe niya sa lahat ng kabataang lumalaki sa ilalim ng malalaking expectations. Ang tunay na freedom ay hindi nasusukat sa dami ng mata na nakatingin sa iyo, kundi sa kakayahan mong humakbang at gumawa ng sarili mong kwento.
Ang bagong bahay ni Eman ay hindi lang tirahan, ito ay simula ng mas malalim, mas mature, at mas personal na journey ng isang batang lalaki na ngayon ay unti-unti nang tumatayo bilang sariling tao. At dito nagtatapos ang unang malalim na pagsilip sa bagong bahay at bagong yugto sa buhay ni Eman Pacquiao. Hindi lamang ito tungkol sa property, kundi sa simbolo ng independence, maturity, at sariling desisyon na unti-unti niyang hinahabi. Sa bawat detalye, mula sa simpleng interior hanggang sa tahimik na paraan na pagpapasya, makikita ang isang batang lumalaki, natututo, at unti-unting bumubuo ng sarili niyang mundo. Kung gusto mong masundan ang ganitong klase ng kwento, mga kwentong may lalim, may konteksto, at hindi agad nakikita sa social media, i-like ang video, i-share sa iba, at i-subscribe sa Flora Entertainment. Dito, hindi lang tayo nanonood, binubuksan natin ang mga kwento na mahalaga at dapat malaman ng bawat Pilipino.